Isa na namang day off. And sinubukan ko umiwas sa gastos pero wala eh. Masyadong clingy yung gastos. So, ito. So, summer break ng Formula 1. Ilang weekends ng walang race. So, isip ko, punta ako sa malapit na go-kart course since maganda naman yung panahon and ayokong maburo sa loob ng bahay. So, para lang makahanap ng activity and hindi naman nakakapanghina kasi pagtambay lang sa bahay. So, ito, napalabas ako and go-kart. So, this is my second time dito sa kart van racing dito sa Halifax. Sa mga hindi pa nakakapunta, malapit lang siya sa Halifax Exhibition Center. And ang isang session dito is 20 minutes and $25. Pagdating ko dito, merong QR code na nakaprint and then nakalagay dun sa gilid ng trailer nila. Tapos scan mo yun, makapag-sign up ka, and kapag hindi ka dinala sa pagpili ng appointment or ng race course, papasok ka lang sa loob and then tatapusin yung sign up, tapos i-set up ka na for race. Ito, tinulungan ako ni kuya ayusin yung upuan. Yung upuan kasi is nakaset for Canadian, so masyadong malayo yung pedal. Tapos, so inabante yung upuan and then intras yung pedal para yung sakong or heel nakasakto siya doon sa base ng pedal. So, para hindi masyadong nakakapagod or hindi alangan, ang ginawa ko is hindi nakatodong stretch yung binti ko. Tapos yun, pinaayos ko na ng ganun yung pedal para kapag nagbe-brakes, yung momentum itutulak ka pa abante, pwede kong supportahan yung sarili ko ng sakong ko without pressing on the brakes or yung gas. So yun, again, 10 minutes, $25, and then pag mag-sign up ka sa loob, tatanungin nila kung single or double session. So pwede kasi double session magkasunod after ng isang race, set up lang ng lineup ng mga kakarera and then go ulit. Okay. Tapos hindi ko lang alam kung available pa noong time na pumunta ako dito, pero meron silang option to do tawag dito 3 sessions, and instead of $75, $60 na lang. Nung pumunta ako nito, wala naman akong balak na umulit, so isa lang kinuha ko. So yan, after ng konting technical difficulties, abante na. So yung nasa harap ko is batang Pinoy and first time niya mag go-kart. So medyo nahirapan lang pero goods naman. And here we go. Siyempre, sa unang outlap, mabagal lang. And yung iba na nasa harapan ng bata, na nasa harapan ko, nauna sila lumabas. I think nakatatlong lap sila kung tama yung bilang ko. And then, ayan, nasa kaliwa ko. Oops, nabangga ako. Isa yan sa mga naunang nakalabas kanina. And then dito, hairpin or sharp curve or almost U-turn. So dalawa yan, left and then right. Medyo tricky lang sa go-kart. Hindi ko alam kung lahat ng go-kart ganito, pero kapag nakatodong liko ka left or right, hindi masyadong mabilis yung acceleration. So parang nag-ano siya, parang ano yun, bottleneck, parang ganun. And ito na yung simula ng track. Ito, sharp curve, and then followed by another sharp curve. Medyo mahirap bilisan kasi yung pag nakatodong liko, hindi siya todo nag-accelerate. And then
unang fast corner. Tapos dito, dalawang malaking fast corner to eh. Pero nag-aalangan ako dito. Ayun, ang layo ko sa apex. Though, parang nagagamit ko ng buo yung course. Then, ito ulit, yung dalawang magkasunod na sharp turn. From here, sa tingin ko, pwede siya todo gas lang. As long as gagamitin mo talaga yung buong track para hindi mo kailangan mag-turn masyado. Dito, tinamaan ko yung apex, nagamit ko yung kalawakan ng course, pero mabagal, nag-aalangan pa ako. And yellow flag. Pag yellow flag na ganito, kahit anong pihitong gawin ko sa gas, hindi siya mag-accelerate. Paano siya? Kajot-kajot. Hirap sumingit kasi hindi mo alam kung yung nasa harap mo makikita ka, so pwedeng sumingit ka sa kaliwa and then bigla silang kakaliwa din, so banggaan. Ito na siguro yung pinaka traffic na nakita ko dito sa race during the session, na nagkaabot-abot yung mga naunang mabilis, naabutan na yung ibang mga bagal. So, plus 1 lap, tapos naabutan pa. Yan, kanina bumitaw ako dun sa steering wheel. Feeling ko kasi malalaglag yung cellphone ko. Parang dumudula sa bulsa. Ang naalala ko nung una kong nag-go-kart dito, masyadong mabigat yung steering. Hindi ko lang alam kung nasanay na yung kamay ko sa kakalaro ng badminton recently, kaya medyo lumakas. Tapos feeling ko magaan na rin yung steering. Pero definitely mas feel ko yung steering this time. Tapos dito naalala ko, medyo gamay ko na nga yung turn na yun, kaya medyo binibilisan ko na. Kasi nung unang lap ko doon, talagang atay-atay na, bantay lang sa sa gas. Hirap talaga yung ligo na yun. Iniisip ko, dapat siguro mabilis yung entry, tapos pagdating mo sa corner, talagang ligo eh. Ang kinakatakot ko lang kasi, pag nag-sharp curve ako, tapos mabilis ang andar ko, tumitilapon ako sa gilid ng upuan. And feeling ko, pag tumilapon ako, baka ma-push ko yung cart strong enough para mag-skid siya. Kaya nagdadalawang isip ako magpatakbo ng mabilis sa corners. Pero at this point of this session, mantik na malaglag or tumudulas na naman yung phone ko. Medyo binibilisan ko na yun dito. Kasi medyo kabisado ko na, nakailang lap na ako. And konting bilis pa, pwede pa, maluwag pa yung course dun sa gilid, dun sa exit. And medyo mabilis na rin yung ikot ko dito kasi mas comfortable na ako dun sa steering. And hindi na pick up ng action cam yung sa loob ng helmet, pero natutuwa na ako yan, parang gumagano na ako kasi alam ko na mabilis yung part na yun, and alam ko na kung medyo alam ko na yung limit ko. Medyo mahirap yan. Sa loob ako nag-overtake. And dito todo gas yan. Ang alam po, tumama ako dun sa
isang curve. Tapos, nung medyo tumulubog yung gulong, kinabahan ako baka pagbagsak biglang dumulas. And yellow flag. Stretch ulit. Yan, sinusubukan ko ng bilisan yung pagligo dun kasi yung mga previous laps ko masyadong mabagal. And then, pinupush ko unti-unti. And hanggat kaya pangilo ko, bibilisan pa ulit next lap. Ganun. Ayan. Pwede pang bilisan yun. Though, parang mas tama na yung entrance ko dun sa corner. Kaya nagawa ko mas mabilis. Traffic ulit. And then, tapang. Ikot sa labas. And, buti na lang hindi gumalaw yun. Kung nagkataon, tilapan ako sa barrier. And, clip the apex. Gamitin yung buong track. Ay, medyo andun na. Pero, malaki pa yung room for improvement na sa part na yun. Or sa buong track kasi gusto ko man bilisan pero hindi pa rin nawawala yung kaba. Nakakatuwa yung feeling na as a Formula 1 fan, nagagawa ko yung ginagawa nila kahit na syempre hindi ganun kabilis. Kapag ganito ka kababa sa ground, kahit sabihin mo 20 kilometers per hour lang, 15 kilometers per hour yung takbo mo dito, feeling ko andun na rin yung rush sa perspective mo. Ayan. Maganda sana kung yung outer lane yung nakuha ko pero hinarangan niya. And tapos na. So medyo umikli yung session ko kasi na-delay dahil dun sa unang technical issues, hindi agad nakalabas. For sure, uulit ako dito. And syempre, tatargetin ko na rin na mag-improve yung lap time ko. Kagandahan dito, meron na pala yung automatic na online account. And pwede ko makita yung record ko dun. For every time I go for a session, makikita ko dun yung record, yung lahat ng lap times ko. And in this one, 5th place ako. No, 4 na hindi Pinoy. Tapos ako. And yung lap time ko is 56 seconds. Hindi ko maalala yung lap time ko dati. Pero, I think mas mabilis. Yan na lang muna for this session. So, next time to beat is 56 seconds. Make every corner faster. Turn harder. If gusto nyo sumama, message nyo lang ako. If magsabay tayo ng availability, then let's go. Enjoy lang tayo. Drive lang. Tapos, kita-kits na lang sa susunod na video or sa next go-kart session.